Okay mga tol, ngayong araw nasa harapan natin itong pinakabagong maxi scooter dito sa atin sa Pilipinas. Ito na siguro yung ipang tatapat sa mga bigating maxi scooter na meron dito sa atin. Under 150-160cc category na maxi scooter. Tignan nyo naman mga tol kung gaano kahangas tong maxi scooter na to. Talagang napaka premium ng itsura niya at may pagka futuristic din yung datingan. So grabe talaga tong bagong maxi scooter ng QJ Motor. So dito nga pala yan mga tol sa bagong branch ng Bristol Group dito sa Cabanatuan City. So sa tapat lang to ng ELJ Hospital, makikita nyo na agad to dito sa Sikyo Business Center. So okay dito mga tol sa Bristol Group dito sa Cabanatuan City. Maluwang yung showroom nila and talagang i-assist kayo ng mga staff nila dito. Okay, balik tayo dito sa napakahangas na maxi scooter na to, no? So bali meron tayong apat na color variant dito, no? Itong white, yung dating niya parang pearl white tapos meron silang metallic gray. Ang ganda rin talaga ng kulay nito tapos meron silang black dito kung gusto niyo ng all black. Very minimalist lang din ang decals nito kaya talaga napaka premium ng looks. Tapos dito naman meron tayong silver. So gusto ko rin tong color na to. So may pagka metallic din yung datingan. Pagdating naman sa presyo mga tol, ang SRP ng isang to ay 149,900. And meron siyang introductory price na 139,900. So nakaless kayo ng 10,000 pesos. So malaking bagay na rin yon. And sa mga interesado dito sa maxi scooter na to, ayan, i-flash ko na lang sa screen yung Facebook page natin. Pwede nyo kay PM dyan. Okay, kung interesado ka sa maxi scooter na to at gusto mong malaman kung ano ba yung kayang i-offer na to, panoorin mo tong video na to hanggang dulo. Unang-una sa makina nito ay gumagamit ito ng 160cc 4-valve single overhead cam 4-stroke single cylinder fuel injected engine at meron itong hybrid features kung saan sa loob ng 3 seconds sa acceleration niya, bali meron itong power assist tumutulong yung battery niya sa acceleration kaya malaking bagay yon para mas tumipid to sa gas. Sa ngayon mga tol, under 150-160cc na scooter o maxi scooter, ito pa lang yung may ganitong features Pero sa pagkakaalam ko dun sa Yamaha Fatso 125, meron din siyang power assist. Pagdating sa engine performance, ang max power output nito ay 16 horsepower at 8,500 RPM at meron itong max torque na 13.7 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa fuel consumption nito mga tol, sa ngayon wala pa tayong idea kasi bago lang pong motor na to and hindi rin naman tayo nakakapag-actual review Bali walk around review lang yung ginagawa natin. Pero dahil sa 160cc yung makina nito ay siguro hindi rin naman nalalayo yung fuel mileage ito dun sa mga kakompetensya niya. I think kaya rin naman itong umabot hanggang 40 to 45 kilometers per liter. At isa pa sa mga features sa makina nito ay equip ito ng automatic stop and go. So parang ito lang yung idling stop system ng Honda or yung stop and start system ng Yamaha. So para sa mga wala pang idea kung ano ba yung stop and go o yung automatic stop and go. So ito yung kapag huminto tayo usually sa traffic light, automatic mamamatay yung makina niya Then after ilang segundo, pihitin lang natin yung silinyador at aandar na ulit yung makina niya. Pag-usapan naman natin mga tol yung looks nito So talagang meron itong distinct looks So kakaiba siya dun sa mga kakompetensya niya, may pagka futuristic and talagang napaka-premium ng datingan. Kaya sigurado ako pag nakita nyo rin to sa personal talagang magugustuhan nyo rin itong maxi scooter na to. And para sa akin yung datingan niya pag pinalitan ng dual purpose start to, parang pwede na rin natin gamitin pang on and off road Dahil talagang may pagka-brusco rin yung datingan niya. Pagdating naman dito mga tol sa front end, so dito sa wind visor natin hindi siya adjustable Pero syempre nakaganda rin yan sa aerodynamics dahil mababawasan din yung stress ng katawan natin sa hangin. At ang pinaka nagustuhan ko dito itong pinaka headlamp natin na talagang napakaangas ng datingan. So ginamitan to ng projector light tapos LED na siya kaya siguradong maliwanag to lalo na sa gabi and nakafocus talaga yung bato ng ilaw nito. And dito naman sa part na to, dito nakapwesto yung pinaka turn signals natin na LED pa rin yung ginamit kaya siguradong maliwanag yan. And pagdating naman dito sa front end, sa side profile niya, yung decals natin dito minimalist lang meron lang tayong logo ng QJ and meron lang siyang line dito na kulay pula So napaka minimalist kaya talagang napaka premium ng looks. Tapos dito sa part na to, meron din siyang fairings dito na kulay puti Parang ang hirap nito gamitin sa mga lubak-lubak na daan. Pag natalsikan yan siguradong gas-gas. Anyway, yan yung design niya kaya okay lang din yan. Sa front fender natin, very premium din ng looks niya. Tapos yung kulay niya ay glossy white din parang yung pinaka overall body color niya.
And sa suspension, naka-telescopic fork tayo. Then meron din tayong reflector dito for added visibility. And dito naman sa brakes natin sa front, meron tayong disc brake dito with dual piston caliper. At ang maganda rito, equip ito ng ABS or anti-lock brake system. So dito pa lang sa braking system talagang solid na dahil equip na rin ng ABS or anti-lock brake system. So ito yung kapag nag-sudden braking tayo, hindi basta-basta maglalak yung mga caliper dun sa disc brake. So dahil doon maiiwasan yung bigla ang pag-semp lang ng rider. Pagdating naman mga tol sa gulong, may sukat itong 110/80 rim 14 and naka-tubeless na rin to. Pagdating naman dito mga tol sa bandang likod sa side profile niya, so minimalist lang din yung decals dito, meron siyang line dito na red. And ang maganda rito yung pinaka-emblem niya o yung decals niya na naka-emboss So yung pinaka-branding niya na Fortress 160. And dito naman mga tol sa pinaka-likod niya So parang meron siyang abang dito na lagayan ng top box So bali tatanggalin lang natin yung pinaka-cover dun sa taas. Tapos yan meron siyang 4 na butas yan na siguro lalagyan ng metal plate para dun sa top box. So kaya ako nasabing abang to para sa top box, metal kasi itong nasa ilalim niya. Pagdating naman dito sa tail light natin, very premium, very compact ng design. Magkakasama na yung tail light at yung mga turn signals. Ang maganda rito, LED na lahat yan. And meron tayong reflector dito for added visibility. At syempre meron din tayong ilaw para sa plaka. Maganda rin yung ginamit na pillion footrest natin. Kapag tinupi pa natin yan, talagang hindi siya nakakasagabal, kumbaga nakahulma rin siya dun sa pinaka fairings natin. And malapad siya kaya siguradong hindi maangalay yung paanong back rider natin. At syempre dito naman sa pinakatapakan ng rider natin, so pwede natin i-extend yung mga paa natin para syempre hindi tayo mangalay. And pwede rin naman yung normal lang na sakay. So maganda yan para kung sakaling mahilig kayo mag long ride, so may bibigay pa rin ito yung comfort na hinahanap natin. Pagdating naman dito sa suspension natin, naka dual shock absorber tayo dito, tapos sa brakes ay naka disc brake with single piston caliper. At syempre equipped din ito ng ABS or anti-lock brake system. Pagdating naman sa gulong, may sukat itong 130/70 rim 13. So mas maliit yung size ng wheels natin dito sa likod. And pagdating naman sa meter panel, napaka high-tech na nito. So naka TFT display na to, tapos meron siyang screen mirroring at yung phone connectivity. And ang isa sa nagustuhan ko dito, itong naked handlebar niya. Napaka premium, napakalinis tignan, tapos stainless pa yung ginamit kaya mas gumandang tignan. Pagdating naman sa mga switch sa handlebar, meron tayo ditong automatic stop and go and yung hazard light switch niya and yung electric push start. And dito naman sa kabila, napansin ko meron siyang handbrake dito, tapos meron siyang level ng pagpiga ng brake lever. So maganda yan kung magpa-park tayo sa mga incline na parking area. And sa brake lever naman, adjustable siya. Sa mga switch naman, nandito yung control natin sa TFT display natin. Tapos meron siyang passing light switch, high and low beam, turn signals at yung busina. Sa susian natin nakakiles tayo dito, tapos meron siyang answer back function. And sa baba niya meron tayong button para sa seat opener at yung fuel refiller natin. So napaka-convenient dahil pipindutin lang natin at mag-o-open na yung upuan or itong fuel cap opener o yung fuel cap refiller natin. Pagdating sa seat natin, very premium din ang design niya. Meron pa siyang mga stitches yan kaya talagang ang lakas din ng dating. And dito naman sa ilalim meron tayong compartment dito. So medyo malaki siya, kasya siguro dito yung standard size na full face helmet. So maluwang siya, marami tayong mailalagay dito. Pagdating sa seat height, syempre sakto lang din sa atin tong mga Pinoy riders. Meron itong sukat na 755mm, tapos meron itong 140mm na ground clearance kaya hindi naman siya ganun kataas. And meron itong bigat na 132 kilograms. Pagdating naman sa fuel tank natin, meron itong 8.1 liters fuel tank capacity. Okay mga tol, yan ng bagong maxi scooter ng QJ Motor, ang QJ Motor Fortress 160. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng ganitong motor, so pwede nyo ako i-PM sa Facebook page natin, Motoken. And dito nga lang pala yan mga tol, sa Daan Sarile, Cabanatuan City, tapat lang ng ELJ Hospital. So kung umabot kayo sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin yan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.